Mga kababayan, ito yung ating unang pag-uusapan ngayon ay patungkol po dito mga kababayan kay Basti Duterte na kung saan po mga kababayan ay may bago po siyang buwelta no kay PBBM na kung saan mga kababayan galit na galit si Barbie. Ang sabi niya mga kababayan babawiin daw niya ang Pilipinas kay Marcos, no? At ibalik daw niya sa taong bayan. Paulita Mido Duterte, hello. Naku mga kababayan, Diyos ko, ano bang nangyari sa Pilipinas? Bakit po niya babawiin? Siya po bang may-ari ng Pilipinas? Nagtatanong lang po mga kababayan. Ito po kasi yung video, mga kababayan, na kung saan po ay sinabi po yan no ni Basti mga kababayan. Ito po ha. Pakinig ko sa inyo ha. Pakinggan ninyo mga kababayan. Ito po. To do to reclaim this country and give it back to the people. Yes. As acting president, I feel that it's my responsibility to organize all of us and decide among all of us should agree on things on what direction we have to take until the 2028 elections. So, what is the concern? It is the country and its people. So I believe, kayo lahat na nandito ngayon, and for those who follow and believe in my father, Sir Mang Jose, kaya ayan nandito po. pa rin kayo because you still believe that we can make a better country and a better tomorrow. Think about what we have. Ayan po mga kababayan, no? Dito po kasi sabi niya, we will reclaim this country and give it back to the people. Kasi po mga kababayan, si Basti po kasi ngayon ang Vice President po ng PDP Laban, no? Siya po yung di ko alam kung siya by Vice President or acting President ng PDP Laban. Kasi nga po mga kababayan, pinapangako, binubudol na naman niya mga kababayan, binubudol na naman niya itong mga miyembro ng PDP at yung mga politiko at yung mga mamboboto sa kanila or supporter sa kanila na bawiin daw nila ang Pilipinas kay PBBM at ibalik daw sa tao. Bakit ano pong nangyari sa Pilipinas? Alam mo ba Baste, simula nung naging presidente si PBBM, nakalaya po ang Pilipinas. Nakalaya ang Pilipinas sa mafia na grupo ng tatay mo. 'Di ba? Oo, at saka ano pong karapatan ni Basti na magsabing babawiin ang Pilipinas kay BBM? Bakit? Ikaw ba ang may-ari ng Pilipinas? Lakas ng tama mo Yeah? Davao lang kayo, sa Davao lang kayo maghasik ng kadiliman at lagim. Huwag nyo nang idamay yung buong Pilipinas. Diyan na lang kayo sa Davao. Kahit nga ubusin nyo yung buong Davao, di naman kami mangingialam. Pero yung idadamay mo yung buong Pilipinas, Basti, naku, Diyos ko, sino bang hindi nakakakilala sa'yo, Basti? Oh my God. Baka nakalimutan mo noon, di ba, hinulog ka sa Samal Island, dilagyan ng bakal yung paa mo para hindi ka na maahon kasi sakit ka sa ulo ng tatay mo. Di ba? Baka naman Baste. Nagulat nga ako noong 2022, dati kang siraulo di ba? Dati kang basagulero, dati kang addictus, tapos nagulat na lang kami 2022 naging mayor ka na, 'di ba? Sino bang hindi nakakilala sa iyo? Kaya yung mga taga Davao City tinatawanan ka na lang 'di ba? Kaya nga yung mga taga Davao, na mga nakakakilala sa iyo, tatawanan ka na lang Baste, hindi ka ganyan noon. May kasabihan naman tayo na ang isang tao nagbago lalo pag nag-matured. Lalo pag tumanda. Pero Baste, huwag ka naman magpa-feeling ganyan. Hindi ka naman ganyan noon Basagulero ka noon Nagugulat nga kami ngayon, serious ka na. Bakit? Malaki-laki ba ang kikitain dyan? Malamang. Kasi syempre, pag mag-vice presidente ka or mag-presidente ka, mas malaki ang confidential fund. Diba? Biruin mo, we will reclaim this country and give it back to the people. Bakit? 'Di ba? Ano bang nangyari sa bansa? Bakit ninakaw ba ni Marcos ang bansa? Kinuha ba niya ang bansa? Or sa madaling may meaning, tama naman sabi niya mga kababayan, may meaning naman. We will reclaim this country and give it back to the people. Diyos ko, ayan na naman kayo.
Ayan na naman kayo, Baste. We will reclaim this country and give it back to the people. Pag sure din na, ay, kunwari ka lang kaganyan-ganyan, reclaim this country. Bakit? Kasi babawiin mo yung posisyon. Kasi sa 2028, gusto nyo, kayo naman yung mamuno. Para saan? Tapos give it back to the people. Kailan nyo ba binigay, kailan nyo ibibigay sa tao? Kayo lang may susahod ng malaki. Diba? Reclaim para saan? Sasakupin ng China? Para saan? Aagawin ng China yung mga kalupaan sa Pilipinas? Tapos magkaroon kayo ng gentleman's agreement na naman, punyetang yan. Tapos lulukuhin, mga kababayan, sawang-sawa na yung tao sa pambubudol ninyo. Di ba ang sabi ng tatay mo, pag ako naging presidente, pupunta ako ng China, mag-jet ski sa West Philippine Sea. Walang nangyari. Bakit? Pambubudol lang ginagawa ninyo. Yung tatay mo, unang tumakbo siya, sabi niya, ang pinakamagaling na presidenteng dumaan sa ating bansa, Marcos. Ginamit na naman niya yung Marcos. Tapos ngayon, ay, nako. Nako, mga kababayan, Wag mo nang pangarapin, Baste. Ako na nagsabi. Wag mo nang pangarapin, Baste, kasi hindi man kayo ang may-ari ng Pilipinas. Bakit? We will reclaim this country and give it back to the people. Bakit? Wag mo sabihin we will reclaim this country. Sabihin mo we will reclaim the position. Yun ang totoo. Hindi nyo i-reclaim yung country. I-reclaim nyo para sa position. Diba? Ganun naman yun, di ba, mga kababayan? Nakakainis, ang daming arte, hindi naman masagot ang tama lahat ng tanong. Sabi ni Ma'am Evangeline Tayag. Sino po ba? Naku, di ako nakainom ng gamot na siya, Basti Barbie. Di ba? Uutuin mo na naman yung mga politiko dyan nakapaligid sa inyo. Uutuin nyo na naman yung mga butante. We will reclaim this country and give it back to the people. Bakit? Nung naging presidente ang tatay mo, binigay ba niya sa tao? Putang ina, pinagkakitaan ng tatay mo. Kaya nga nakaipon siya ng sabi niya, do you think I cannot accumulate even 5 billion? Kaya nga, di ba? Biruin mo, naging presidente lang ang tatay mo in 6 years, naka 5 billion siya. Biruin mo yan. Naipangbayad kayo kay Kaufman. Kasi kung tutuusin, mga kababayan, pag sumasamahin natin yung confidential fund, yung SALE ni Baste, ni Pulong, ni Sara, hindi nila kayang bayaran yung abogado ni Digong. 150 million a month. Times mo sa 10. 12 na nga Times mo sa 12. Diba? Kasi isang taon na siya doon. Biruin nyo yan, kahit pag isama-sama mo yung SALE ni Sara, ni Pulong at ni Baste, hindi nila kayang bayaran ang abogado ni Digong. Kaya nga sasabihin mo, we will reclaim this country and give it back to the people. Pag sure dia Basti, oy. Pag sure dia Basti. Diba? Ito pa, ang sabi niya, mga kababayan. May isa pa siyang sinasabi. Ito, pakinggan nyo, mga kababayan. Ito yung isa niya. Tandaan nyo, si Marcos, 3 taon na yan. Gago na yan! Gago na yan. Kung kinaya natin 3 taon, ako sa Davao na bilang alkalde doon, pinahirapan nila ako. Wala. Bakit ako malakas? Bakit ang Davao City andyan pa rin ngayon? Bakit si Vipe, yung kapatid ko, hindi tumitigil? Kasi alam namin na kayong mga Pilipino, kayong mga OFW dito, nasa likod namin lagi. Naiintindihan ko kayo, lalo na kayo mga... Nasa likod namin lagi. Kasi ginagawa nyo human shield. Diba? Ginagawa nyo, binibrainwash nyo yung tao, inuuto ninyo yung tao, binubudol ninyo yung tao para paniwalaan kayong malinis kayo. Paano nangyaring malinis? Yung kapatid mo may kaso, yung isang kapatid mo may issue sa 51 billion, yung tatay mo nakakulong sa ICC, tapos sasabihin mo malinis kayo, magaling kayo. Diba? OFW. That is why, yung suporta tapos yung Davao City ngayon, naku, free. Ang Davao City daw, drug free. Pero putang ina, halos araw-araw may issue sa droga. Di ba? Talaga, kang PRRD, maraming salamat din sa kapatid ko, nasa kanila talaga. Kasi may point of comparison kayo because you're living outside of the Philippines. And lalo na dito sa Netherlands, dito, mga Scandinavian welfare states, pati yan, Germany. Alam nyo, yung pera ng tao na uuwi sa mga tao. Pag yung pera natin, yung buwis natin binabayad dyan sa Pilipinas, ewan ko na potang ina ko nakabalik pabayad dyan sa potang ina. Yung pera daw ng tao, yung buwis daw ng tao ay binabalik sa tao. Bakit sa Davao City binabalik ba ninyo? Hindi nga magtugma-tugma yung kagamitan ng Davao Hindi nga magtugma-tugma yung
ano ng Davao City, tawag dito, yung asset ninyo dyan, hindi nga tugma sa COA, kaya nga may red tag kayo sa COA eh. Di ba? Ang pera daw ng tao, ang tax ng tao ay dapat ibalik sa tao. Eh bakit yung asset ninyo dyan sa Davao City, hindi magmatch sa COA? Ayun tignan ninyo, COA. Sa asset. Ayan, ng Davao City. Kita ninyo mga kababayan ito A road project in Davao City involving Guardiola Construction Wait has lang been mga flagged by the kababayan. Commission on Davao City spent 530 million pesos in confidential funds in 2024, higher than the combined total of Metro Manila cities based on the Commission on Audit's annual report. COA said NCR cities spent a combined 483.93 million pesos despite having a population of about 14 million compared to Davao City's roughly 2 million. The audit noted that Davo's use of confidential funds complied with disbursement and liquidation rules, with reports submitted on Di ba? Narinig nyo mga kababayan. Ma'am Mildred Briosos. Ayun, maraming salamat po ma'am sa yung super sticker. Biruin nyo ang Davao City noong 2024 gumastos ng 530 million confidential fund. Ni Basti yun. Confidential fund ni Baste gumastos ng 530 million in 1 year, 2024. Natalo pa niya ang 7 pinakamayayaman na syudad sa Pilipinas. Ano po ba yung mga 7 pinakamayayaman na syudad sa Pilipinas? Ayan ang Makati, Pasay, Pasig, Manila, Caloocan, ano pa? Basta 7, Paranaque, Taguig, ano pa? Ayun, yun na yun, 7. Caloocan, yan. So, nakakapagtaka lang mga kababayan, saan napunta ang 530 million na confidential fund ni Baste? Samantalang 2 million lang naman ang mga tao sa Davao. Samantalang, itong sa 7 pinakamayayaman na syudad sa Pilipinas, 430 million lang. Yung 7 syudad. Pinagsama-sama yan, 7 syudad confidential fund sa 7 mayors, sa 7 mayamang syudad sa Pilipinas, umabot lamang ng 430 million. Pero kay Baste, isa lang siya sa Davao City, 530 million. Paano nangyari yan? Davao City spent 530 million pesos in confidential funds into Di ba? Tapos sasabihin mo, yung tax ng tao dapat bumalik sa tao. Paano ibabalik? Saan napunta yung 530 million? Di ba ang sabi niya, yung tax daw ng tao kailangan bumalik sa tao. natin binabayad dyan sa Pilipinas, ewan ko na putang ina ko nakabalik pabayad dyan sa putang ina. Hindi mo na alam saan napunta na sa kuta o nauuwi sa mga tao. Pag yung pera natin, yung buwis natin binabayad dyan sa Pilipinas, ewan ko na putang ina ko nakabalik pabayad dyan sa putang ina. Hindi mo na alam saan napunta na sa kulsa na mga korap na mga putang inang politiko. Ito Baste, saan napunta tong Davao 530? City spent 530 million pesos in confidential funds in 2024, higher than the combined total of Metro Manila cities based on the Commission on Audit's annual report. COA said NCR cities spent a combined 483.93 million pesos despite having a population of about 14 million compared to Davao City's roughly 2 million. Diba? Ngayon sabi mo, yung tax ng tao ay babalik sa tao. Saan mo napunta yung 530 million? 2 million lang naman ang tao sa Davao City. Samantalang sa Maynila, 14 million na yung 7 mayayamang syudad. 7 mayayamang syudad, 430 million lang ang confidential fund nila. 7 sila 7. 7. Kay Basti, isa lang siya, Davao City, 530 million. Saan napunta yun? Ngayon ang tanong, ginamit para sa intelligence, ginamit para sa seguridad. Kung ginamit para sa seguridad, bakit nakapasok yung mag-ama na namaril sa Bondi Beach sa Australia? Bakit hindi nyo alam na may terorista na tumira sa Davao mula November 1 hanggang November 28, 2025? 'Di ba? Ngayon, paano mo masabi saan mo ginamit yung confidential fund mo? Diba? Tignan nyo mga kababayan. Ito Australia. Bondi Beach. Nakatira sa Davao City. Ito Bondi Beach. Terrorist. Terorista.
Ito mga kababayan, tignan nyo. Bukod sa Davao, pumunta rin umano sa Cotabato City ang mag-amang suspect sa terrorist attack sa Bondi Beach, Australia. Ang mga suspect nag-training din daw sa New South Wales bago sinagawa ang pag-atake. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Ano yan? Higit isang linggo makalipas ang mass terrorist attack sa Bondi Beach shooting sa Sydney, Australia, kung saan hindi bababa sa 16 ang nasawi, lumalabas na nag-practice muna ang mag-amang suspect sa isolated na lugar sa may New South Wales. Sa inilabas na dokumento ng Australian court, makikitang may hawak na rifle ang mag-ama habang nasa mga damuhan. Ayon pa sa mga pulis, nag-training muna ang mag-ama bago ang pag-atake. Ang pictures galing daw sa cellphone ng mga terorista. Sa isa pang screenshot na kuha nung araw ng pag-atake, makikitang lumabas sa nirentahang kwarto ang dalawa na may mga bitbit. Posible raw ng mga armas ito. Mga homemade bomb din daw ang nakuha sa mga suspect. Bago yan, una nang lumabas na pumunta at nanatili ang mga terorista ng halos isang buwan sa isang hotel sa Magallanes Street sa Davao City. Kita nyo? Ngayon sasabihin mo, ang tax ng tao ay ibabalik sa tao. Sana punta yung 530 million confidential fund mo. Bakit hindi mo na-trace yung mag-ama na terorista na tumira pa ng Davao City? Ayan baste. Nagmamagaling ka na naman sa kwento mo dyan. Nabubutasan ka naman. Ito pa, mga kababayan, pakinggan nyo. But this is the only time that I've seen the Philippines that is so divided. Divided daw. Natawag nila magnanakaw yung kapatid ko dahil sa confidential funds na yan eh. Pero ito yung sasabihin ko, ang tanong ko lang sana ba? Just to, for the sake of argument, kung ang presidente merong billions in terms of confidential funds, tapos gusto nila impeach yung kapatid ko for 425 million pesos, in terms of amount, who is more impeachable? Ang billion o ang million? Diba? Paano mo linlangin ang tao? Paano mo i-brainwash ang tao? Ginawa mong bobo ang mga DDS, ibobo na nga, dinagdagan mo pa. Una, gusto kong i-explain. Sabi niya, in terms of amount, sino daw ang most impeachable? Yung billion or yung million? Baste, kahit saan dun sa million o billion, pwede silang i-impeach. Depende yan kung saan ginamit. Ngayon, hindi mo pwedeng ituro na porket billion kay BBM ay ma-impeach na siya. Porket million lang kay Sara ay hindi na siya pwedeng i-impeach. Ang tanong kasi dyan saan ginamit ni Sara at ni BBM ang confidential fund nila? Una, si PBBM, kung ginamit man ni PBBM ang confidential fund niya na billion sa maling paraan, pwede siyang i-impeach. Ang tanong, may nakita ka ba? Diba? May nakita ka ba na mali ang paggamit ni PBBM sa kanyang billion confidential fund? Wala. Kaya nga hinahamon ko si Alvin the Tourism na vlogger ni Digong dyan sa Dahig, maghanap siya ng maling paggamit ni PBBM tapos i-file niya sa ombudsman para sa impeachment. Si Sara kasi, 11 days, 125 million. Merong umamin na, di ba si Attorney Michael Poa, na ginamit at inutusan siya ni Sara na gawin yung ganito, gawin yung ganyan. Inamin na mismo ng Armed Forces of the Philippines na ginamitan nyo ng peking resibo ang Armed Forces of the Philippines na tumanggap sila ng 15 million na which is wala namang binigay. Di ba? Tapos ngayon gumawa kayo ng peking resibo na pinangalanan ninyong Mary Grace Piatos na hindi nyo naman ma-explain kung sino siya. Sino ang mas impeachable doon? Yung billion or yung million na hindi ginamit sa tama? Di ba? Huwag mong linlangin ang tao, baste. Kasi kung ang mga DDS lang din naman ang makinig sa'yo, malamang maniniwala sa'yo, pareho kayong bobo Di ba? Kaming mga hindi DDS, hindi nyo kami malinlang. Di ba? Ng mga otoridad mula yan Iko-compare mo yung million na 125 million ni Sara sa 4 billion na confidential fund ni PBBM. Ang 4 billion confidential fund ni PBBM nagamit sa tama. Ano bang unang pinanggamitan ni PBBM? Ginamit niya ang confidential fund laban sa mga espiya na mga kapwa ninyo DDS, spy, utusan ng China at panggagamit ng China sa kanila para makapasok sa Pilipinas, i-hack ang presidential office, i-hack ang NBI, i-hack ang CIDG.
Diyan nagagamit ang confidential fund ni PBBM at especially ang National Security Council. Kaya nga tinanggal ni PBBM si Gloria, si Erap, si Sara, no? Diyan sa National Security Council kasi sila ang espiya, sila ang threat. Kaya nagugulat ang presidente ng Pilipinas na kung bakit bawat galaw ng gobyerno natin, lalong-lalo na ang Navy at ang Philippine Coast Guard ay nalalaman ng China. Kasi merong espiya. 'Di ba? Ngayon, ililinlangin mo yung tao, alin dun ang impeachable? Yung 1 billion, yung billion or yung million? Di ba? Yan ang isipin ninyo. Kaya kayong mga DDS, yung billion, paano na sabing impeachable yung billion? Nakita nyo bang mali ang paggamit? Kay Sara, 11 days na ubos, saan napunta? Saan ginamit? Anong pinanggamitan? Anong binili? Saan yung resibo? Di ba? Hindi nyo nga masagot-sagot. Kaya yun, nagiging impeachable amount. Di ba? Yan ang ninyo, ginawa ninyong tanga yung tao eh. But this is the only time that I've seen the Philippines that is so divided. Tinatawag nila magnanakaw yung kapatid ko dahil sa confidential funds na yan eh. Pero ito yung sasabihin ko, tanong ko lang sana ba? Just to, for the sake of argument, kung ang presidente merong billions in terms of confidential funds, tapos gusto nila impeach yung kapatid ko for 425 million pesos. In terms of amount, who is more impeachable? Ang billion o ang million? Yan, isa yan. But sa totoo lang, if you take a leadership position, Baste, sabihin ko nga sa iyo, yung million and billion amount, kahit saan doon pwedeng ma-impeach. Depende kasi yan kung saan ginamit. Yung sa kapatid mo kasi putang ina niya, ayaw niyang sumagot kung saan niya dinala. 'Di ba? Kaya siya na-i-impeach. Simple lang naman yan eh. Inutusan kang bumili ng isda, ipakita mo yung isda, ipakita mo yung resibo, tapos. Mahirap bang sagutin yan? Kaya nga siya na-i-impeach o si PBBM. Kung meron kang nakita ng pagkakamali na paggamit niya, di impeach mo. Di ba? Wala kayong ma-impeach kasi wala kayong makikita. Kasi hindi nyo nasisilipan ng butas. Si Sara kasi ang bilis masilipan ng butas kasi bakit? Mismo yung kanyang chief of staff na si Attorney Michael Poa umamin. Mismo ang kanyang mga staff sa DepEd umamin. 'Di ba? Meron pa nga siyang isang Yusek na si Gloria Mercado umamin, inabutan ng sobre. 'Di ba? Di ba si Gloria Mercado, anong sabi ni Gloria Mercado? Binigay po niya yan, nilagay niya sa lamesa ko, hindi ko po alam kung suhol ba yan, or galing ba yan saan, kaya hindi ko po binuksan. Di ba? Mama Anchi, maraming salamat po. Di ba? Tapos, inutusan pa si Madriaga. Anong sabi? Ito mga kababayan, ipakita ko sa inyo. Tingnan ninyo Kaya sabi ni Baste, inimpeach sila yung kapatid ko sa halagang 125 million, samantalang yung kay PBM, billion. Sino bang mas impeachable amount doon? Yung billion o yung million? Yung billion pwedeng impeach, yung million pwedeng impeach, depende sa paggamit yun. Katulad dito, Madriaga, naghatid ng pera. Kita mo, ito, isa din to sa kinakatakutan. Hinahatiran daw niya ng pera mula sa Pogo at drug operations. May eksklusibong umaarangkadang balita, si Maan Macapagal. Ayan. Ito ninyo. Ilang araw matapos may sa publiko ang sinumpang salaysay ng umano'y self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Sir Amboy, Isinumit hello na po. ito sa Office of the Ombudsman para maimbestigahan. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad, ito ang pagbabatayan ng anumang administratibo o kriminal na kasong maaaring isampa sa mga personalidad na inilahad ni Madriaga sa kanyang salaysay. Pero na nagpayo na kailangan i-file yan sa ombudsman kasi affidavit lang yan eh. Pag hindi mo i-file yan sa proper government agency, Mahuhulog parang ang chismis. lilitaw niya na naninira ka lang. So, Chismis, naninira. i-advise him na dapat dali natin sa authority yan, i-file natin para sila magko-conduct ng nararapat na investigation or fact-finding para ma-expound pa or malaman nila, ma-verify nila mismo sa kanya yung lalim at katunawanan ng mga kwento niya. Yan ang po purpose niyan. Pero kasabay niyan, ang paglutang ng tanong ng publiko sa paglabas ni Madriaga. Ano ang kanyang motibo? Bakit ngayon lang? At may kaso at nakakulong kaya't questionable para naman sa iba ang kanyang kredibilidad at integridad.
Naisa na naming kapanayamin si Ramil Madriaga sa loob ng piitan pero sabi ng kanyang abogado, bawal na bawal ang magpasok ng camera o cellphone sa loob ng BJMP. Kaya ang ginawa namin, nag-email na lang muna kami sa kanyang abogado ng ilang tanong para kay Madriaga. At umaasa kaming sasagutin niya sa kanyang sulat kamay na pinaunlakan naman ni Madriaga. Unang idiniin ni Ramil Madriaga, hindi siya kriminal o ex-convict. Ayan. Hindi rin siya kidnapper. Ayan. Wala raw siyang final conviction saan mang korte sa mga kasong kinaharap niya. Ayan. Sabi ni Madriaga, isa siyang professional security provider, naging protection agent ng PNP at nagsilbing tagapayo o political consultant ni MC. Ang kanyang codename para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero gaano nga ba siya kalapit sa pamilya Duterte? Aniya, kaibigang matalik siya ng dating Pangulo at pinaalalayan sa kanyang anak na si VP Sara at inutusang i-profile ang lahat ng mga taong nakapaligid sa bise. Ayon kay Madriaga, para sa kanya, malaki nang ipinag-iba ngayon ng Vice Presidente na dati niyang pinaglingkuran. Lagi siyang pinagtiwalaan ng dating Pangulo sa mga aniyay sikretong operasyon sa Luzon at Visayas. Ayan. Siya ang nagpo-profile sa mga taong nakapaligid sa dating Pangulo. Siya rin ang nag-resolba anuman ang maging palpak sa politika. At ang pagpondo sa Opla na double barrel na siya raw ang naghahatid ng pera. Ayan. Ang mga patunay niya rito, Mm. ayon kay Madriaga, 2017 nang bigyan siya ng cellphone ng dating Pangulo na nagsilbing diary niya na mga detalyadong assignment o misyong ipinagawa sa kanya Ayan. mula 2018 hanggang 2023. Ito ang payo sa kanyang nakatatandang Duterte para hindi malam ng asawa ni Madriaga ang kanyang mga aktibidad. Narito rin lahat ng record mula 2017 hanggang 2023, mga larawan ng pick-up, drop at delivery ng mga pera. Pick up, drop, at delivery ng pera. Kaya ngayon mga kababayan, diyan si Sara mangangatog. Diba? Sabi ko sa inyo, ako, hindi naman ako hindi ako excited dyan sa mabuksan yung bank account ng mga Duterte eh. Bank account ni Digong, ni Sara, matagal ko nang napanood yan, matagal ko nang nakita yung 2.6 billion nila, yung si Baste tumanggap, si Pulong, si Hanelet, yung joint account ni Hanlit at ni Kitty, nilabas na ni Trillanes yan sa Quadcom pa lang. Hindi pa nalabas sa Quadcom, nakita ko na yan. Sa Julia Vargas pa nga yan, hinahamon ni Trillanes yan noon si Digong. Ang pinapapunta niya, si Salvador Panelo. Tapos ending ngayon, mga kababayan, lumabas na lahat. Kaya hindi na ako excited dyan sa bank account. Mas excited ako dito kay Ramil Madriaga. Bakit kayo takot na takot kung wala kayong tinatago? Diba? So yun po yun, mga kababayan. Napakaklaro po nun. Yeah? Walang labis, walang kulang. Mga kababayan. Kaya sasabihin ninyo, ay nako, mga kababayan, wag mo nang pagtakpan basti yung kapatid mo. Kung ang batas kaya niyong paikutin, kung ang batas kaya niyong baguhin dahil marami kayong pera, pero sa batas ng Diyos, hindi kayo mapapatawad. Alam ng Panginoon at kita po ng taong bayan kung paano kayo pinarusahan. Yung tatay mo nakulong, hanggang ngayon hindi makauwi-uwi, parusa na yan. Yung kapatid mo makukulong at matatanggalan na siya ng posisyon at never nang makagamit pa ng anumang posisyon sa gobyerno, parusa na yan. Yung kapatid mo, isa din yan, kakasuhan din yan ni Trillanes dahil sa 51 billion, parusa na ng Panginoon yan. 'Di ba? Yan ang sabi ko sa inyo mga kababayan. So, klarong-klaro mga kababayan, babawiin daw ni Baste ang Pilipinas kay Marcos at ibalik sa taong bayan pag sure. Ang sabihin nyo, babawiin nyo yung posisyon ni Marcos para kayo naman yung maghari-harian. Para saan? Para mas malaki ang kikitain ninyo. Tapos ibabalik nyo na naman yung mga yung mga drug lords. Gagawa na naman kayo ng economic advisor na mula China. Tapos ipapasakop nyo na naman yung Pilipinas sa China. Nakakapagtaka. Tapos magugulat ka, lahat ng kaalyado ninyong may kaso at nakakulungin, lilinis lahat yan. Totoo yan mga kababayan. Tandaan ninyo ito ang mangyayari sa ating bansa kung ang isa sa mga Duterte ang maging presidente natin. Una, lahat ng kaibigan, kakilala, kaalyado na may kaso at nakakulong, laya lahat yan. Pangalawa, lahat ng illegal, droga, gambling, smuggling, pasok lahat yan. Pangatlo, magiging mafia ulit ang Pilipinas. Pang-apat, magiging city
O province of China na tayo. 'Di ba? Yun mga kababayan. Yun ang patunay. Babalik lahat yan. Niwala kayo sa akin. Yung tatay niya nakakulong sa dahig, mapapauwi di oras yan. Mapapauwi di oras yan, mga kababayan. Kasi bakit? Ang tanging makakapagpauwi kay Digong ngayon, si PBBM lang. Isang pakiusap lang ni PBBM sa ICC, makakauwi si Digong. So, pag naging presidente si Sara, isang pakiusap lang niya sa ICC, makakauwi si Digong. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Hindi makakapagpauwi kay Digong yung pirma-pirma nila, yung tay kami naman, hindi makakapagpauwi yan. Ang tanging makakapagpauwi kay Digong ay pirma ni PBBM. No? So, kung hindi man ni PBBM pauwiin ngayon at naging presidente si Sara hanggat sa sunod sa 2028, tapos buhay pa si Digong, si Sara ang makapagpauwi kay Digong, si Kibuloy makalaya, si Tebes makalabas, si Bantag na wanted lalabas, lahat yan. Si Bato na magtatago, babalik ulit yan. Si Bongo na may kaso, malinis ulit kaso niyan. Mabubura lahat yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan, hindi po para sa bayan ang kanilang hinahanap, kundi hindi hustisya ang hanap nila, kundi paghihiganti. Ganun po ang katotohanan mga kababayan. Mangyayari talaga lahat yan. Di ba? Hindi hustisya, hindi serbisyo sa bayan ang hanap nila, paghihiganti. So yun lang mga kababayan.